Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang rapture ba at ang second coming ay iisa lang. Kapatid kaibigan, yan ang paksang ating tatalakayin upang mapag-alaman kung ang rapture ba at ang second coming ay isang kaganapan lamang. Atin aalamin ang kasagutan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu ayon sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito. Pero bago ako magpatuloy ay atin munang alamin kung ano ba ang salitang rapture, kung saan ba ito nanggaling. Ang literal kung saan ba ito nagmula para sa kabatiran ng hindi pa mananampalataya. Ano ba ang salitang rapture? The word rapture comes from the word rapturo, which is taken from the Latin translation of scripture. Rapturo translate into Greek as harpazo, which is mean catch up in English. Iyan ang salitang pinanggalingan ng salitang rapture. Kapatid kaibigan, ang aktual na salitang rapture ay hindi mo mababasa sa Biblia. Pero ang konsepto ay nagmula sa mga ilang talata sa Biblia, kabilang na ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 up to 17, na kung saan dito ay binanggit ang salitang catch up, na kung saan sa Greek word ay harpazo na nangangahulugan sa English na catch up. Atin pong basahin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17, na kung saan ay kinasulatan ng salitang catch up, na kung saan ito ang mababasa. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Then we which are alive and remain shall be caught up. Napansin niyo po yung salitang catch up doon po sa verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang rapture ay isang pangyayaring pinapaniwalaan ng mga Kristiyanong mananampalataya sa pagdagit sa kanila ng Panginoong Hesukristo sa himpapawid. Kasabay nito ang biglaang pag-transform
na kung saan ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin at ang mga nabubuhay na mananampalataya na aabutang buhay ay sabay kukuhanin patungo sa langit sa piling ng Panginoong Hesukristo. Ang reference po niyan ay mababasa sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 up to 18 at sa 1 Corinthians chapter 15 50 up to 54. Basahin niyo lamang po, mga kapatid kaibigan. Kapatid kaibigan, sa ating pagpapatuloy sa ating pagtalakay sa paksang may kinalaman patungkol sa rapture at second coming, kung ito ba ay may iisang kaganapan lamang. Alam mo ba kapatid kaibigan na ang rapture at ang second coming ay dalawang events na may pagkakahawig na kung saan ay parehong kinapapalooban ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo sa magkaibang panahon at pangyayari. Hayaan mo kapatid kaibigan na maipakita sa atin ng banal na kasulatan ang mga pagkakaiba ng pangyayari sa rapture at sa second coming. At unahin nating ipakita ang pangyayaring magaganap sa rapture. Kapatid kaibigan, ang pagbabalik ng Panginoon ay nahahati sa dalawang pangyayari. At unahin nating talakayin ang pangyayaring magaganap sa kanyang unang pagbabalik na kung saan ay may kinalaman sa rapture. At ako ay magbibigay ng 4 na kaganapan na may kinalaman dito. Una, ang kanyang unang pagbabalik ay para kuhanin ang church. Ito yung mga believers, ang mga taong nanampalataya sa kanya na kung saan ay sasalubungin niya sila sa alapaap or sa ulap para makasama niya sila at dito'y hindi tutungtong ang kanyang paa sa lupa sa panahon ng kanyang unang pagbabalik. Dahil sasalubungin lang niya ang mga mananampalataya sa alapaap or sa ulap. At iyan ay sinusuportahan ng talata sa Biblia na mababasa sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 up to 17 na ganito ang sinabi. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Ano po ang sabi? Ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be in the Lord forever. Ano po ang sabi? We will meet them in the clouds. Saan po? Sa ulap. To meet the Lord in the air, and so that we ever be with the Lord forever. So, hindi po siya tutungtong ng lupa. Ayon po yan sa talatang ating binasa. Hindi po ako ang nag-imbento, binasa ko lamang po. Sa alapaap lamang po
kakatagpuin, sasalubungin ang mga namatay sa kanya. Ang mga namatay ay bubuhay at ang nadatnang buhay ay kasabang sasalubungin, magkasabay na sasalubungin sa himpapawid. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, nanganatitira'y aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kapatid, kaibigan, yan ang unang kaganapan na mangyayari sa rapture. Susunduin ni Kristo ang mga mananampalataya sa alapaap kasama ng namatay kay Kristo at ang mga aabutang buhay, at ang Panginoong Hesukristo ay hindi siya tutungtong sa lupa sa mga panahon na yan. Yan po yung unang kaganapan. Pangalawang kaganapan, ang rapture ay mabilisang pangyayari. Opo kapatid kaibigan, mabilisan lamang po ito. At ito'y isang misteryo na ang Diyos lang ang may alam sa magaganap. At sa akin, kasabay po nito, aking tinignan sa dictionary ang meaning ng mystery. Ito pala ay nangangahulugan ng isang secret or sikreto. So ang rapture pala ay isang secret na pangyayari. At iyan po ay sinusuporta ng 1 Corinthians 15:51 to 53. Behold, I show you a mystery. Ano po ang sabi? A mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga namatay at nangabubuhay na maguli ay bubuhaing maguli ng walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. For this corruptible must put in corruption, and this mortal must put in immortality. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kapatid, kaibigan, yan ang pangalawang kaganapan na mangyayari sa rapture, ay isang kisap mata, mabilisan lamang po. Imagine nyo, a twinkling of an eye. Gaano po ba kabilis ang isang kisap mata? Di po ba ang bilis noon? Sa isang kisap mata ay mangyayari ang transformation ng mga taong makakasama sa rapture sa isang sekretong mangyayari dahil sa hiwaga ng Diyos. Kasi mahiwaga po ang Diyos, hindi po kayang ipaliwanag ng kaisipan ng tao kung paano mangyayari. Ang Panginoon Diyos lamang po ang nakakaalam. Kaya ito po ay isang pangyayaring mabilisan, at sinabi nga po sa talata, isang kisap mata. Yung po siguro isang mata parang isang segundo or isang minuto lang siguro yun, ano, isang kisap mata. Ganun po kabilis ang mangyayari sa rapture. Yun po yung pangalawang kaganapan, mabilisang pangyayari. Pangatlong kaganapan, ang rapture ay pwedeng mangyari any moment. Kasi nga po ay mabilisan, any moment pwede po siyang mangyari. Ano po ang sabi sa Titus chapter 2 verse 13? Look
looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, na hinihintay yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Hesus Kristo. Yan po ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 ay nagsabi naman ng ganito, sapagkat ang Panginoon ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may isang tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Sa 1 Corinthians 15:52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa isang kisap matay babaguhin ang mga na kay Kristo. Kapatid, kaibigan, yan ang pangatlong kaganapan. Ang rapture ay pwedeng mangyari any moment, anytime, pwede po siyang mangyari. Dahil nga po ito isang sikreto, walang nakakaalam, dahil ang Diyos ay mahiwaga, pwede itong mangyari anumang sandali. Yan po yung pangatlong kaganapan. Any moment can happen, the rapture. Ang pang-apat na kaganapan, ang rapture ay walang signs na ibinigay. Kasi nga ay any moment pwedeng mangyari. Hindi po kagaya nung kanyang second coming ay marami pong signs na ibinigay. Doon po sa Mateo 24 ay nagbigay po ng mga signs. Yun pong second coming na kung saan siya ay tutungtong sa lupa. Pero ang rapture po ay wala pong ibinigay na siya, kasi any moment pwedeng mangyari, mabilisan lamang po ayon po sa ating tinalakay at binasa. Ano po ang sabi sa Mateo 24:42 hanggang 44? Watch therefore, you know not what are your Lord that come. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong oras paparito ang inyong Panginoon. But know this, that if the good man of the house had known it what's the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. Dahil wala nga pong nakakaalam, ang payo po sa atin ang sabi, dapat tayo'y talastasin nyo kung nalalaman lang daw po ng puno ng sambahayan kung anong panahon. Ang problema nga po, hindi nga po malalaman eh. Kaya hindi po ba ibinigay ng halimbawa dito sa talata, kung nalalaman daw po ng sambahayan kung darating, sino po bang matalinong tao nakakaalam na darating magnanakaw? Hindi po ba? Siyempre, yung magnanakaw, hindi naman po magsasabi, oy, magnanakaw ako sa bahay nyo, Carol. Pupunta ako ngayong gabi, magnanakaw ako. Siyempre, wala naman po magnanakaw magsasabi ng gano'n. Kaya ang sabi po sa atin ay magbantay daw po tayo, magpuyat. Sapagkat hindi nga po, wala nga pong nakakaalam eh. Data po at talastasin ninyo na kung malalaman ng puno ng sambayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat. At hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Therefore, be ye also ready, for the Son of Man will come an hour when you do not expect. Ano po ang sabi? Ang linaw, kapatid, kaibigan, ano? Kaya nga, kayo'y magsihanda naman. Ano po, sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip or inaasahan. So, maliwanag po. Napakaliwanag po, kapatid, kaibigan, ang sinasabi ng talatang ito.
sa verse 44 na, therefore ye be also ready, for the Son of Man will come an hour when you do not accept him. Darating daw po ang Panginoon sa oras na hindi iniisip at inaasahan ng tao. So wala pong nakakaalam. Kaya ang suggest po sa atin, magbantay, magpuyat. Sapagkat walang hinalintulad po sa isang magnanakaw, walang magnanakaw na magsasabing siya ay magnanakaw. Kaya dahil nga po sikreto ang pagdating ng Panginoon sa rapture, ano po ang sabi? Maging handa, magpuyat. Sapagkat ang sabi po ay wala daw pong nakakaalam. Ano po ang sabi? Kababasa-basa ko lamang po. Wala na ako. Magpuyat. Na ano ka ito, masyadong ano tong slide na ano, pag na-slide mo lang biglang tumataas, biglang bumababa. Sa second cam, sa rapture pa lang ako, ba't napunta na ako sa second cam? Kaya nga tayo ay magsihanda sapagkat hindi natin alam kung anong oras at darating ang Panginoon. Iyan kapatid kaibigan ng pang-apat na kaganapan na walang ibinigay na sign para sa rapture kung kailan ito magaganap. Kaya ang hamon sa ating mga mananampalataya ay magpuyat, magbantay at laging maging handa. Dahil ang sabi po sa talatay, hindi natin alam kung anong oras at araw magbabalik ang ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, kaibigan, darako na tayo sa pagtalakay sa may kinalaman naman sa second coming ng Panginoong Hesukristo. Kasi po kanina yung tinalakay natin 4 ay may kinalaman patungkol sa rapture. Yung unang pagbabalik na hindi tutungtungan pa sa lupa. Ito naman po yung ating tatalakay na may kinalaman naman po sa kanyang pangalawang pagbabalik, yung second coming ng Panginoon, kung saan siya naman po ay tutungtong sa lupa. Una, ang second coming ay magaganap makaraan ng Great Tribulation. Yun po ang kaganapan naman ng second coming. Ano ba't ang ganun? Ano po ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9? For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kung hindi sa pagtamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang second coming ay magaganap makaraan ang Great Tribulation.
So, mauna po yung Great Tribulation bago po siya dumating. Ayon po kasi yun doon sa talatang binasa natin. Kasi, hindi nga po tinalaga ng Diyos ang mga believers para sa galit ng Diyos. Ayon po doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kung hindi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang kanya pong muling pagbabalik, yung second coming niya, ay makaraan ang tribulation. Pangalawa, ang second coming ng Panginoon ay hayagan, hindi gaya ng rapture. Ang rapture ay mystery, ang second coming naman ay hayagan. Makikita po ng mga tao to. Ano pong sabi? Makikita ng lahat ng tao maging umulos sa kanyang tagiliran. Kahit po yung umulos sa tagiliran niya, makikita po niya. Ano po ang sabi sa Revelation? Chapter 1 verse 7, Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. Every eye shall see him, and they also which fears him, and all kindness of the earth shall wail because of him. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at nang nagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisipanaghoy dahil sa gayon din siya nawa. So, yung pong second coming ng Panginoon, hayagan po yun. Makikita po ng lahat ng tao. Kahit nga daw po yung umulos sa kanyang tagiliran, makikita niya. Yun po yung second coming na makikita. Ito po ay hayagan na makikita ng lahat ng tao. Ano pa po ang sabi sa Mateo 24 chapter 24 verse 30, And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and they shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great joy. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisipanaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Iyan pa po ang isa ring katibayan na ang pagdating ng Panginoon sa pangalawang pagbabalik ay hayagan at lantaran, sapagkat makikita po sa ulap ang anak ng tao, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great joy, na merong kadakilaang kaluwalhatian makikita po ng tao. Kaya ang pangalawang pagbabalik po ng Panginoon ay hayagan, hindi po siya mystery. Hindi po kagaya ng rapture, mystery. Ito po ay hayagan, lantaran, makikita ng lahat ng uri ng tao, lahat ng klase ng tao. Maging ang umulos sa kanyang tagiliran ay makikita siyang dumarating sa mga alapaap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Makikita nila ang anak ng tao na paparitong sumas sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sa Mark chapter 13 verse 26, And they shall see the Son of Man coming in the cloud with great power and glory. Yan din po ay sinabi sa Mark chapter 13 verse 26. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na paparitong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan. Pangatlo, ang second coming ng Panginoon Jesucristo ay hindi mangyayari hanggat hindi matapos at maganap ang ilang iba pang mga pangyayari sa katapusan ng panahon. Ano po ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, Who opposeth
and exalted him above all that is called God, for that is worship, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat. Tinawag na Diyos at sinamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. So, kapatid, kaibigan, bago po ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon, mangyayari po muna yung mga bagay na yan. Ano po ang sabi? Na yun pong mayroon po kasing uupo doon sa Jerusalem, magpapanggap pong siya ang Diyos. Siya po ang magsasabing siya ang Diyos, magpapasamba po siya. Ayon po yan sa talata ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat, na tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos at siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Nagpapanggap po siyang Diyos. When he therefore shall see the abomination of dissolution spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, who readeth, let him understand. Kaya nga, pag nakita ninyo nakasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Yun nga po yung sinasabi na yung abomination, yung pong lalapastangan, blasphemy, na itataas niya ang kanyang sarili, uupo siya sa luklukan at sasabihin siya po ang Diyos. Kailangan po munang mangyari at maganap yun bago po yung second coming. At ano pa po ang mga palatandaan na ibinigay bago siya magbalik? Yan po ay mababasa natin. Marami pong mga palatandaan, kapatid, kaibigan, na ibinigay ang Panginoon. Sa aklat ng Mateo ay mababasa niyo po yan. Basahin niyo po ang aklat ng Mateo chapter 24 onward. Pero ako po ay babasa lamang ng ilan sa Mateo 24, 14, 21, 22, 23, 24, 25, and verse 29. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for witness unto all nations, and then shall the end come. So, kailangan po munang maipangaral, maipahayag, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, sa buong mundo. At saka daw po darating yung wakas. At ipangangaral ang ibanghelyong ito sa kaharian sa buong mundo sa sanglibutan, sa pagpapataos sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailan paman. Yan din po ay isa sa palatandaang ibinigay na magkakaroon daw po ng malaking kapighatian. Kaya lamang po, hindi naman po na-specify kung anong kapighatian yon. Kasi ang sabi po rito ay hindi pa raw po nangyayari buhat ng pasimula ang mundo. At pag nangyari daw po, hindi na mangyayari kailan pa man. Kung ito po ay lindol, kung ito po ay bagyo, ito po ay bigma, nangyayari na po yan. Nakikita na po natin. Yan pong kapigati ang tinutukoy dito. Ayon po sa Bible, hindi pa raw po nangyayari mula pa nung likhain ng sanglibutan, at hindi na raw po mangyayari kailan. Minsan lamang po, kapatid, kaibigan, hindi na po mauulit yung tribulation na binabanggit dito sa talatang ito, na isa rin sa palatandaan na mangyayari bago ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon.
Yesu Kristo. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake those days shall be shortened. At malibang daw pong paikliin ang mga araw na yun, walang lamang makaliligtas. Datapot dahil sa mga hinirang, papaikliin ang mga araw na yon. Yan po yung sa mga palatandang ibinigay. At nagbigay rin po ng mga palatandang, kung may magtabi daw po, if any man shall say unto you, Lo, there is Christ, or there believe, or there believe, if not, kung magkagay, kung may magsabi sa inyo, narito, ang Kristo o narin, huwag ninyong paniwalaan. For there shall be arise false Christ and false prophet, and shall be so a great sign and wonder, in so much that it were possible they shall deceive the very elect. Ito rin po ay isa sa binigay na palatandaan bago dumating ang Panginoon, sapagkat may magsisilitaw daw na mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, at mga papakita ng mga dakilang tanda at kababalagag, ano pat ililigaw kung maaari, pati ang mga hinirang. Ano po ang babala ng Panginoon? Behold, I have told you before. Narito, ipinagpauna ko ng sinasabi sa inyo. Binigay na po ng Panginoon ang mga signs bago siya muling magbabalik. Yun po ang sabi sa ating mga talatang binasa. Maraming lilitaw na mga bulaang propeta. Yun po ang sabi. Yun pong mga palatandaan na yan, kapatid kaibigan, ay kailangan munang mangyari bago ang pagdating ng pangalawang pagbalik ng ating Panginoon. Darako na tayo, kapatid kaibigan, sa pang-apat. Ang ikalawang pagparito ng Panginoon Jesus ay kabilang ang pag-aalis ng mga hindi mananampalataya bilang isang gawa ng paghukom. The second coming includes the removal of unbelievers as an act of judgment. Yun po ang sabi sa Mateo 24:40-41. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Kung magkagayon sa bukid ng dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Two women shall be grinding in the mill, the one shall be taken, the other left. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukuhanin, ang isa'y iiwanan. Kapatid kaibigan, yan ang pagpapakita na ang rapture at ang second coming ay magkaibang events na magaganap sa magkaibang panahon at magkakaibang kaparaanan ng Diyos ayon sa ating nalaman sa banal na kasulatan, na kung saan ay ating nabasa at napag-aralan. Sana kapatid kaibigan ay nakatulong sa iyo at nakapagbigay kaalaman at kalinawan na ang rapture at second coming ay magkaibang events. At dahil ang rapture ay pwedeng maganap anumang sandali ayon sa ating napag-aralan, ang tanong ay, handa ka bang makasama sa sasalubungin ng Panginoon sa alapaap or sa himpapawid? At kung hindi ka pa handa, kapatid kaibigan, may panahon ka pa para maging handa na makasama at mapabilang sa kanyang sasalubungin sa alapaap or sa himpapawid. Ang kailangan mo lang gawin ay sumampalataya, tanggapin si Kristo sa puso at buhay mo,
bilang iyong tagapagligtas sa pamamagitan ng isang sinserong panalangin ng pagsisisi sa mga kasalanan at pagbabalik loob sa Kanya. Dahil kapatid kaibigan, ang dadagitin lang ng Panginoon sa himpapawid ay ang mga taong nanampalataya at yun mayroon lamang personal na kaugnayan kay Kristo. Kaya kapatid kaibigan, ikaw na nanunood at nakikinig, ay siguradihon mong ikaw ay tumanggap na sa Panginoon at mayroon ka ng personal na kaugnayan sa Kanya upang mapabilang ka sa Kanyang dadagitin na magaganap sa rapture. Kaya kapatid, mahalaga ang pagkakaroon ng kaugnayan sa Kanya dahil ay na po sa ating nabasa at aking nabanggit, ang dadagitin lamang kapatid kaibigan ay yung nanampalataya, tumanggap sa Panginoon, nagkaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabing ito sa pagtalakay ng paksang pinamagatan ko na ang rapture ba at second coming ay iisa lang. Yan po kapatid kaibigan ay natalakay at nasagot na natin ang katanungan na ang rapture at second coming ay magkaibang pangyayari, magkaibang kaganapan. Ingatan tayo ng Diyos sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyang daan, kapahinga ng pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa muli, sa kalooban ng Panginoon sa susunod na linggo, muli akong tatalakay at ng panibagong topic. Maraming salamat, magandang gabi.